Bilang na maliligay araw ng mga gumagamit po ng prepaid SIM card para manloko. Pagdedebatehan na kasi sa plenaryo ng Kamara ang panukalang nag-uutos na iparehistro lahat ng SIM card. Lain din ito matukoy gumagamit ng mga cellphone bilang triggering device sa mga pampasabog. Saksi si Jamie Santos. Dalawa agad ang patay habang dalawa ang sugatan sa pagsabog na ito sa Cagayan de Oro noong 2012. Ang nakita sa loob ng bag bago ito sumabog, cellphone na may nakakabit na wire. At marami pang ibang kaso ng pagpapasabog na ginamitan ng cellphone bilang triggering device. Hindi natitrace kung kanino ang cellphone dahil prepaid naman ang SIM. Bukod yan, gamit na gamit din ang prepaid SIM ng iba pang kawatan. Nang maluma ang mga nagpapanggap na kaanak at humihingi ng pasaload, meron nang nanakot na sisingilin ka dahil gumagamit ka raw ng tracking device. O ide-deactivate ka dahil sa pagtitext sa roaming numbers. Meron namang nag-aalok ng refund, pati discount. Pero ang utos sa inyo, paraan para manghingi ng load. Ang paggamit ng prepaid SIM sa mga cellphone bombs at cellphone scam ang gustong patigilin ng siyam na resolusyon sa Kamara. Pare-pareho nitong gustong iutos ang pagpaparehistro ng mga SIM card para malaman kung kanino ito nakapangalan. Kaya pagsasama-samahin at tatawaging SIM card registration bill. Pasado na ito sa level ng House Committee on Information and Communications Technology. It's going to go up to the plenary and where all the representation can be made. Pero pag-aaralan pa kung paano ito ipatutupad at popondohan. Karamihan kasi sa 80 milyong aktibong SIM card sa bansa ay prepaid. At gustong masiguro ng mga kongresista na hindi maipapasa sa consumer ang gasto sa pagpaparehistro. The implementation is also a challenge. Dinaluhan naman ng mga kinatawan ng telecoms ang unang pagdinig sa issue. Pero hindi pa malinaw ang posisyon nila sa SIM card registration. Sa ngayon, may mga website ang Globe at Smart para pagsumbungan ng mga natatanggap na spam o scam messages. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi.